Muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo'y nagpupuri sa Panginoon sa biyaya niya. At again, tayo ho'y naririto, natitipon dahil ating kinikilala ang katotohanan ng ating Panginoong Jesus sa unang araw ng linggo. That's a Sunday, ay nabuhay muli, kung kaya't ang bawat tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ay may katiyakan ng lubos na kaligtasan. As we have seen sa ating Sunday School kanina, yung kaligtasan na yon ay nakatungtong sa gawain ni Jesus bilang isang high priest natin na inalay niya ang kanyang sarili minsan magpakailanman, kung kaya't ang ating mga kasalanan ay may kapatawaran at tayo ay katanggap-tanggap sa Ama. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. It is the Lord's Day and we ought to be glad, and we have an icing on the cake or cherry on top of the cake. Today is also Father's Day. So mga ama ng tahanan, guwapo tayo ngayon. Amen? Brother Paul, ba't parang ngayon lang? Well, guwapo naman tayo lagi. Pero extra ang guwapo ngayon. At sabi nga ho ng aking ama, day off muna mula sa labada ang mga tatay. Ano ho? Well, purihin ng Diyos, and I praise God sa tatay na ibinigay niya sa akin, and I hope we also praise God sa mga ama ng tahanan na binigay sa atin, and we are always reminded na hindi perpekto ang ating mga tatay dito sa lupa. Pero anuman ang ating kalagayan, meron tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos sapagkat meron tayong perpektong ama sa langit. So purihin ng Diyos sa mga katotohanan ito. Usually, ang ating mga tatay ay nililinya natin dito sa harap, and just for recognition, and we have a token of appreciation para sa kanila, at prayer para sa kanila. Pero hindi na ho mangyayari dito yung paglilinya sa harap. At we have a token of appreciation para sa mga tatay. Natanggap na ho ng mga tatay na naririto yung bagay ho na yon. And then also, mamaya ho ay ilalapit natin sila sa Panginoon sa panalangin. Bago tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba, ay tayo ho na dumako sa ilang mga announcements po natin at paalala para sa ating mga kapatiran. Una po, ang atin hong mga regular na new normal na gawain, ang atin hong online Bible study, Time in the Word. We would like to encourage ang bawat isa na talagang manatiling nakatunghay, tumutok, sumunod sa ating mga pag-aaral sa mga gawain na yun tuwing Wednesday and Friday, 6 p.m. ang ating Time in the Word. We're studying about personal evangelism, yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, particularly ng Ebanghelyo sa iba. At nandun na tayo sa mga practical na mga bagay na makakatulong ho sa atin. At ako ho, alam ko ho, sa aking sarili ay isang magandang paalala at tulong ang mga bagay po na yon. And then, also, Friday night, 7:10 p.m. ay meron tayong online prayer meeting. At atin hong pinapaalalahanan na ang bawat isa, if we should make time to be present sa atin hong online prayer meeting kung magagawa natin sa biyaya ng Panginoon, at magsumikap po tayong maging present, maging sa mga bagay po na yun. Isa pa ho, mamaya ho pagkatapos ng ating gawain ng pagsamba, ay tayo ho ay magkakaroon ng sandaling church business meeting. Just for an update sa atin hong napag-usapan last June 6, nag-usap tayo na kung saan ang napag-usapan ang sweldo ng inyong pastor na dagdagan ng bahagya. And then, ganun din, pinag-usapan natin yung i-invest ho natin sa ating hong online ministry, yung computer. Magkakaroon ho tayo ng update doon sapagkat yung hong ating unang napag-usapan na halaga ay nakita natin na hindi kakasya para sa mas maayos and what we call future-proof. Pag ginastos natin, una natin na napag-usapan 19,000. Pag ginastos natin yung 19,000, pagdating ng bagong computer dito, luma na siya. Yung mga parts niya, do bago, pero 2 years old na, yung sa market. So, gusto nating dagdagan yun para medyo mas mabago-bago, para mas mahaba yung buhay noong ating And then, totoo ho, yung sinabi ng isang kapatid ho natin, si Brother Boy, it is a worthy investment. Sapagkat ito ay nawa gamitin ng Panginoon para ang salita ng Diyos ay lalo pang maikalat, lalo pang makarating sa maraming mga lugar. Mind you mga kapatid, meron tayong isang kapatiran from Plaridel, nanonood madalas, nakatutok sa ating mga Time in the Word, sa ating gawain. Salamat sa Panginoon. Merong iba't iba, meron tayong mga kapatiran from San Mateo Rizal, nakakasama natin, nakakatunghay sa ating mga gawain. So muli, hindi limitado sa ating lokal. So it's a worthy investment
And also, I was reminded ng Virayo family, Brother Alex Virayo, ang ating mga kapatid, si Sister Rain and Brother RJ Sausa, ay nakakasama din natin sa ating online na pagsamba. So nakakarating tayo sa Amerika, amen? At least yung video natin. Pero salamat sa Diyos. So again, as we have said, it is a worthy investment. And yung mga live stream natin ngayon ay pwedeng balikan many years from now, ay pwedeng panoorin ulit. So those things ay talagang dati, maybe 10, 20 years ago, ang mga churches ay mag-i-invest ng malaking halaga para magkaroon ng tape recordings. Sino umabot sa mga cassette tape? Cassette tape? Sinong hindi alam kung anong cassette tape? Yung mga young people ngayon, hindi na alam kung anong cassette tape. Nag-i-invest ng napakadaming pera para sa cassette tape ministry. Pero sa atin ay libre na nagkakaroon tayo ng recording at nakakarating sa maraming mga lugar. So, salamat sa Diyos at I pray na ang ating church ay tumugon sa bagay na ito. At again, if we have a gifting sa mga technological na mga bagay at meron tayong kakayahan dyan, ay ating hong inaanyayahan na maging involved tayo. This is a new ministry para sa atin at hindi ho kakayanin i-operate ng isang tao lang. So talagang mag-i-invest tayo para sa bagay ho na yan at nawa pagpalain ng Diyos at gamitin niya para sa kanyang kapurihan. So, also meron ho bang mag-birthday ngayong linggong ito? Ngayong linggo hanggang susunod? Meron ba? Tignan niyo yung mga katabi, baka mag-birthday? O inyong mga kapamilya? Wala naman. O kung wala, ay salamat ho sa Panginoon na patuloy niya tayo sinusustentuhan. Isa pa nga ho pala, kanina ho nag-message sa akin si Brother Dave Paule. Hindi ho siya nakarating ngayon sa pagsamba. Humihingi siya ng panalangin sa atin na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pakisama ho sa panalangin. Salamat sa Diyos, yung side effect ng Botox na hindi siya makakain ay humupa na, nakakakain na siya. Pero may mga time talaga na sadyang napakasakit. Napakakirot nung kanyang kalagayan. So hindi nakakaunawa ng dystonia, ito ay involuntary muscle movement. So talagang nagko-contract kusa yung kanyang muscle sa leeg. At almost 4 years, kung nagkakamali, almost 4 years na yan. So subukan yung igalaw-galaw yung braso nyo ng 4 na taon. Subukan nyo lang. Yun yung tinitiis ng ating kapatid sa kanyang leeg. So it's very painful, very uncomfortable. Kaya ko sinasabi ho yun sa inyo, hindi para mag-derive ng awa. Kung hindi para kahit sakali maghaging hamon sa atin. Si Brother Dave, tuwing nakikita ko sa church, pinupuri ko ang Diyos sa biyaya ng Diyos sa buhay niya. And nawa maging hamon yun sa atin na we can say na mas malusog, mas maayos ang ating kalagayan kaysa sa Kanya. So nawa, pag-pray natin si Brother Dave, humihingi siya ng prayer request, tulungan nawa siya ng Panginoon at yung kino-consider nila na payo ng doktor na DBS, Deep Brain Stimulation, maglalagay ng micro something chip dito sa utak niya, maglalagay ng pacemaker dito sa may dibdib niya na magsasend ng electric signal na kukontra doon sa, that is around 3 million pesos. Plus yung pang mga something. So, hindi ho mura, hindi ho madali, and then may mga risk factors pa. So pag-pray natin ng ating kapatid ho na ito at kailangan ho nila ang ating panalangin. If we can be a channel of blessing to them, ay napakaganda ho na gawin ho natin sa biyaya ng Panginoon. Okay, with that, tayo ho ay, by the way, sa atin ho mga kapatiran na katunghay sa online, Happy Father's Day din ho sa mga ama ng tahanan, maging kay Brother Dave Paule. Purihin ang Diyos sa inyo. Tayo dadako ngayon sa ating paghahanda sa pagsamba, isang sandali ng matahimik na pananalangin upang ilapit natin ang ating mga sarili, hingin natin ang tulong ng Panginoon at pagsisihan ng mga kasalanan na maaari maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo sa Panginoon.
Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, dakila at banal, salamat po. Salamat na maaari kaming lumapit sa iyo at alam namin na kami ay nakakadalangin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siya ang namamagitan sa amin. At hindi lang po ang aming Panginoong Hesus, kundi ang banal na Espiritu nakatahan sa amin, ang siyang patuloy na gumagabay sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong pagsustento. Salamat sa iyong pagbibigay ng wisdom, ng direksyon, pag-iingat. At salamat po, Panginoon, maging sa pagkakataon bilang kami ng mga mananampalataya, magkakapatid sa pananampalataya sa iyo, ay makapagtipon-tipon sa pagsamba. Salamat po maging sa teknolohiya na available sa amin, na maging sa gitna ng pandemya, O Diyos, ay nagagawa pa rin na makapiling ang mga kapatiran maging sa online na pagsamba. O nawa, Panginoon, hindi ito maging pamalit, kundi patuloy na maging malinaw sa aming puso't kaisipan at patuloy na maging pagnanasa namin, na dumating na sa lalong madaling panahon na kami ay tunay ngang makapagsama-sama, makapag-fellowship, makasamba sa iyo sa bilang isang lokal na iglesia. Ama, dalangin ko po, nawa ito'y patuloy na magtulak sa amin sa mas lalo pang panalangin, lalo magtulak sa amin sa mas lalo pang masipag sa mga oras namin sa iyong salita, lalo magtulak sa amin sa pagmamahalan sa isa't isa at pagmamahal sa iyo. Ama, salamat din po sapagkat ngayong araw na ito naroon ang pag-aalaala at pagbibigay parangal sa mga ama ng tahanan. Thank you po sa tatay na binigay mo sa akin. Thank you po sa bawat ama namin. Thank you po sa bawat tatay ng mga tahanan naririto. Pero lalo't higit, Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na ito. At Ama, amin pong hinihiling na patuloy pong lingapin ang kalagayan ng iyong mga anak. Particularly, Lord, we're praying for Brother Dave Paul. Alam mo po ang kanyang kalagayan. Alam mo po ang bawat kirot. Alam mo po ang kanyang mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sapagkat nakikita namin ang iyong biyaya na patuloy na kumikilos sa Kanya. Na sa kabila ng maraming mga kahirapan, siya ay patuloy na nagsusumikap sa Kanyang pananampalataya sa iyo. Salamat po sa iyong paggawa at pagsustento. Na patuloy mo siyang ingatan, tulungan, maging ang kanyang buong pamilya, maging sa kanilang mga pangangailangan at mga desisyon na kinakaharap. Tulungan mo nawa po sila. Lord, akin din po tinataas sa iyo ang aming kapatid, ang aking asawa na Sister Jonah. Sa kanya pong patuloy na maselan na pagbubuntis, tulungan mo po siya, bigyan mo siya ng lakas, nawa ay makakaya na siya ng maayos. At tulungan mo po ang kanyang kalusugan, maging ang kalusugan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Maawa ka po, Panginoon. Ayun din po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na may kanya-kanyang mga kabigatan, may mga kanya-kanyang alalahanin. Nawa, turuan at tulungan mo kami na tunay nga na mailagak namin sa iyo ang lahat ng ito. At sa aming pagsamba ngayong umaga, tulungan mo din kami, Panginoon, sadya kaming may kahinaan. Napakadali na maagaw ang aming atensyon na itutok namin sa iba't ibang mga bagay. Tulungan mo kami na ito'y maituon sa iyo lamang. Patawad po, O Diyos, sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po maging sa panlalamig ng aming mga pagmamahal, kabagalan sa kabanalan, kabagalan sa mga mabubuting gawa. Tawarin mo kami, Panginoon. Nawa, tulungan mo kami na patuloy pang magsumipag. Tuloy mo kaming tulungan na paglabanan ng kasalanan. Tuloy mo kaming patulungan sa paghabol sa kabanalan. Lahat ng ito, Panginoon, maging ang buong gawain namin ito, ay niaalay namin sa iyo. At dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Ulitin po natin, All Hail the Power.
from the foe, He ransomed from the foe. Hail Him who saves you by His grace and crown Him, crown Him, crown Him, crown Him, and crown Him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial wall, on this terrestrial ball, to Him all majesty ascribe and crown Him, crown Him, crown Him, crown Him, and crown Him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall, we at His feet may fall, we'll join the everlasting song and crown Him, crown Him, crown Him, crown Him, and crown Him Lord of all. Matiputin mo tayo. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At sa aking katulad sa aking ama ng tahanan, happy Father's Day po sa inyo. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan natin, kung hayaan na lang natin dito sa screen, ating pong babasahin, Psalms 106, umpisa tayo sa 42 hanggang matapos po ang buong Psalms na ito. 106, umpisa tayo sa verse 42. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Ready, read. Their enemies also oppressed them, and they were brought unto subjection under their hands. Many times did He deliver them, but they rebuked Him with their counsel, and withdraw for their iniquity. Nevertheless, He regarded their affliction when He heard their cry, and He remembered for them His covenant, and repented according to the multitude of His mercies. He made them also to free of all those that carried them captive. Save us, O Lord, our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto the holy name, and to triumph in His praise. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And let all the people say, Amen. Praise ye the Lord. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo mga kapatid manalangin. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. O aming Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, kinikilala ka namin, Panginoon, na Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos ng Biblia na aming sinasamba, na aming pinagbigyan ng papuri at dinadakila ngayong umagang ito, Panginoon. O Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito ngayon, Panginoon. Tunay na kilang Diyos, ang aming lakas, ang aming hininga,
Ang aming buhay ay Ikaw, Panginoon, ang pinagmulan, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyong biyaya na ito, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na na kay Kristo Jesus. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon. Na Ikaw ang plano at ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tiyak at tunay na kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Ama, tunay na hindi namin maarok, Panginoon, ang iyong mga plano, Panginoon. At salamat, dakilang Diyos, na unti-unti mo, Panginoon, pinapaliwanag sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, dakilang Diyos, na aming pinag-aaralan ngayon, Panginoon. Ama, salamat na binuksan po ang mga puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay lubos na makaunawa, Panginoon. At kami, Panginoon, ay matuto pa at makilala ka namin, Panginoon, ng iyong pong kadakilaan, dakilang Diyos. O Panginoon, patawad po sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay, Panginoon. Alinsunod po sa iyong pong kalooban, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, Ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa amin pong mga puso't isipan, Panginoon. Ama, sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, Panginoon, upang higit pa kami, Panginoon, higit pa naming makilala, Panginoon, ang iyong pong kalooban, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ganon din po, Panginoon, maraming pong salamat sa iyong lingkod, Panginoon, na itinalaga, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. Nagsusumikap, dakilang Diyos, na ituro sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay tumibay, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong pong salita, Panginoon. Mamaya, Panginoon, kami ay makikinig ng iyong pong salita, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan, dakilang Diyos, na nagmumula, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na si Padre Paul. Bigyan mo siya ng talino, O Diyos, upang ang iyong pong mensahe na ipararating, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay ito'y malinaw, dakilang Diyos, at magiging kalakasan ng aming pong mga pananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, kanyang pamilya, lalo na po, Panginoon, Sister Jonah, Panginoon, na masilan, Panginoon, sa pagbubuntis. Ingatan mo po, Panginoon, maging ang kanyang anak, Panginoon, na si Timmy, at nawa, dakilang Diyos, ikaw magpala, Panginoon, sa pamilya po ni Brother Paul, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. At lalo-lalo na po, Panginoon, naming kapatid na si Brother Dave Pauli, Panginoon. O Panginoon, ikaw po ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa kanyang kalagayan ng Diyos. Tulungan mo siya, Panginoon. Walain, at lalo na po, Panginoon, ang pira, Panginoon, na dapat gastusin, Panginoon, sa kanyang pagpapagamot, Panginoon. Nawa, Panginoon, provide po, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Ama, sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang sandaling ito, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, sa aming pagsamba, ngayong umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang aming malulhati, Panginoon. Ikaw ang aming mapupurihan, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, kami ang may baba, ikaw ang mataas, Panginoon. Marami po salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo pala tumawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do.
myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and His grace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing its duty in His holy name, willing to suffer affliction or loss, deeming each trial a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Living for Jesus through earth's little while, mighty rest assured, the light of His smile. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Manatili po tayo nakatayo. Gandang umaga po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Samahan niyo po ako, basahin natin, buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8.
Matalata po ng basihan ng ating pagkakaloob. Kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po akong basahin. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po isang dalang na lang. O Ama namin makapangyarihan sa lahat. Ama ng lahat ng mga ama dito sa lupa, sumusunod sa aming Panginoong Kristo. Makapangyarihan at ang iisang Diyos na buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dahil ang buong mundo, Panginoon, nagdiriwang ng kasalanan sa mga ama ng tahanan. Ngunit mas maraming salamat, Panginoon, kahit sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagdiriwang sa aming iisang Diyos at Ama namin sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa unang araw ng linggo, Panginoon, na mayroong nabuhay para sa amin, Panginoon, na bigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoon, na siya ang namatay, Panginoon, sa cross, inilibing at sa 3 araw na buhay muli para sa kasabay ng kanyang pagkabuhay, Panginoon. Kami po ay binigyan niyo rin ng buhay na walang hanggan, Panginoon, kung sino mananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Ama, sa pag-ibig mo sa aming Panginoon. Noon na kami po ay ayaw sa mabuti, Panginoon, ayaw sa Diyos na banal, Panginoon. Ngunit ikaw ang siyang gumawa paraan, Panginoon, upang kami po ay malapit sa inyo, Ama, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa buhay niya, Ama, na inalay niya po para sa aming katubusan. Itong araw na ito, Panginoon, umaga na ito, Panginoon, lahat ng papuri nawa sa iyo, Ama, sa iyong dakilang pangalan. Patuloy kayong mag-ingat sa aming Panginoon, bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po aming mga puso, Panginoon. Ano man nakikita niyo po na hindi kaya-aya nasa sa aming mga puso, Ama, kayo po ang siya mga alis. Pakita niyo po sa aming Panginoon aming mga kasalanan, Panginoon. At dalhin niyo po kami sa tunay na pagsisisi, Ama. Ama, sa anong aming mapakinggan ng mga salita mo ngayon, Ama, na ibabahagi sa aming Panginoon sa pamagitan ng aming pastor na si Brother po, Panginoon. Gamitin niyo po kanyang mga labi, Panginoon. Nawa, mabigayin niya po sa amin ng malinaw, Panginoon, ang iyong mga salita. Kami rin po ang makikinig. Bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na maunawaan, Panginoon. Maaari, Panginoon, itama niyo po kami, Panginoon. At ganoon po kami, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang paningin, Panginoon. Buksan niyo po aming mga tenga, Panginoon. At ipaunawa niyo po sa aming, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw na ito, Panginoon. Kami, Panginoon, ay dadako sa pagbibigay, Panginoon. Hiling namin, Panginoon. Kami po ay lagi sa iyo humihiling, Panginoon. Kayo po ay nagbibigay sa amin ng higit pa sa amin hinihiling, Panginoon. Ngayon, Panginoon, kami bigyan mo rin puso, Panginoon. Kami po ay magbigay, Panginoon. Mga biyaya mo po, Panginoon, maging kalakasan namin, mga napbuhay namin, Panginoon. Mga tinatamasa namin sa araw-araw, Panginoon. Nawa ito'y magtulak sa amin, Panginoon. Sa aming puso, Panginoon, na kami po ay maging daanan din ng pagpapala para sa iba, Panginoon. Higit sa lahat sa iyong bahay sa bahay, Panginoon. Nawa mga pira na ito, Panginoon, namin pagkaloob, Panginoon, ang maging kaaya-aya sa iyong Panginoon. Kayo po siya mag-ingat, maging kagamit-gamit ito, Panginoon, dito sa bahay sa bahay, at higit pa po sa maraming kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa buong gawain na ito, Panginoon, nawa lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kayo po mag-ingat, Panginoon, sa lahat ng gawain na ito, Panginoon. Kayo po siya mag-abay sa bawat isa, Panginoon. Ganun rin po ang aming puso, Panginoon. Itama niyo po muli, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang sa inyo, Ama. Lahat ng papuri at pasalamat para lang sa inyo. In Jesus' name. Amen.
tayo po yung sing lahat. Tayo po rin tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant on His blood to pour me in the whelming blood. When all around my soul gives way, He then is all my own can stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Magsipon po lahat. Papurihin po ang pangalan ng Panginoon. And I hope yun ho ay hindi isang awitin lamang sa atin, kung hindi isang deklarasyon ng talagang laman ng ating puso at kaisipan, ng ating pananampalataya. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. At tunay, ang atin hong kaligtasan ay nakaasa, nakatungtong sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Well, again, today is Father's Day. Muli, maligayang araw ng mga tatay sa mga katatayan, sa mga ama ng tahanan, purihin ang Panginoon. And a few years ago, ito ho ay salita lamang, pero ngayon ay isang realidad na rin sa akin mismo. And ngayon ay patungo na sa dalawa ang aming anak ni Sister Jonah. At patuloy na sanang isama sa panalangin ang akin hong mahal na asawa. At habang hong aking pinagmumuni-munihan, pinag-iisipan, pinagpe-pray ang ating pag-aaralan ngayong araw ho na ito, dahil ayoko naman maging hindi sensitibo sa kasalukuyan na pinagdiriwang at laman ng kaisipan ng marami, and that is the Father's Day occasion, ay ako ho ay patuloy dinadala ng aking kaisipan sa isang passage sa Scripture. And yes, maybe the words na atin hong bibigyan pansin ngayong umagang ito ay ilang beses na rin nating napag-aralan at maaaring naging cross-reference sa maraming mga pag-aaral. Pero nawa ito ho ay maging panibagong hamon pa rin at paalala sa bawat isa sa atin. Kung tayo ho ay namumuhay sa isang abnormal na kapanahunan, mula nung tumama ang COVID-19, dumating ang pandemya, dati ay bukang bibig lamang ang new normal, ngayon ay yun na ang normal. Well, with the exemption na mukhang maalis na yata ang face shield. Hindi pa ho sigurado.
Well, sa lahat na nangyayaring ito, hindi lamang ho ang pisikal o ang kalusugan ang naaaring dapat pagkabigyan ng pansin, kung hindi nandun din ang mga natural disasters na tila baga patindi ng patindi, at lalo na ang bumubulusok ang pabagsak o bumubulusok pabagsak ang moralidad ng marami sa ating kapaligiran. Hindi mo kailangang manood ng balita ng mahabang kapanahunan para makita ang realidad ng bagay na ito. Now, habang dumadami ang problema, habang tumitindi ang mga kinakaharap na pagsubok, at habang pasama ng pasama ang panahon, at sabi nga ni Pablo, the days are evil, and it's waxing worse and worse. Ano ang gagawin ng mananampalataya? At to zero in, dahil today is Father's Day, ang nasa balikat ng mga Kristiyanong magulang ang isang responsibilidad, particularly ng ama ng tahanan. Paano dapat tumugon? Paano dapat harapin? Paano dapat pangunahan ng tatay ang kanyang pamilya sa gitna ng mga hamon na ito? Well, yung meron mga iba, nagsuswing sila sa mga radikal na mga kaparaanan, nang sabihin ng iba, ay nako, pasama ng pasama, wala ng pag-asa, bahala na. Ayun namang iba, tara, doon na lang tayo tumira sa church. As if sa loob ng church ay walang problema. Pero ngayong umagang ko ito, nais kong tingnan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang ama ng tahanan ay kailangang pangunahan ng kanyang pamilya sa kaparaanan na sinabi ng salita ng Panginoon. At para sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais ko kayong anyayahan sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, at medyo mahaba-haba ho yung ating babasahin, verses 25 hanggang chapter 6, verse 4. Tayo po na yung lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay ito, the godly father in the home. The godly father in the home. Babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia, Ephesians chapter 5, verses 25 up to chapter 6, verse 4. Ito po ang sabi ng Diyos. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For as we are members of his body, of his flesh, and of his bones, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise, or with promise, that it may be that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po'y lumalapit sa iyo. At po ay nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan, sa iyong labis na mga kabutihan,
At lalo't higit aming kinikilala na Ikaw, O Diyos, sa iyong sariling kalagayan at katangian ay karapat-dapat lamang sambahin. At salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw din na nagpala sa amin ng mga ama ng tahanan. Ama, tulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaral. Ikaw kung patuloy na humamon, magbago, patuloy na maghubog sa amin sa wangis ni Kristo. At Panginoon, namin din pong hiling, kung meron man po sa aming kalagitnaan o kasama namin sa live stream, Ikaw po na wala pa sa kaligtasan, Ikaw po nawa ang kumilos at ipakilala sa kanila ang tagapagligtas ng makasalanan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marito po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. A truly godly father sacrificially loves his wife and faithfully leads his children, more so in these troubled times. Ang isang tunay na makadiyos na ama ay nagsasakripisyo sa pagmamahal o minamahal ang kanyang asawa ng may pagsasakripisyo at matapat na pinangungunahan ang kanyang mga anak, or that is to say, ang kanyang buong pamilya, lalo na sa mga mapanganib na panahon kagaya ngayon. Ang passage po na ating binasa ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Efeso. At ito ay kailangan din naman nating katotohanan para sa panahon natin ngayon. Ano ang magbibigay direksyon sa buhay ng Kristiyano? Paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito? Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi tayo magbabantay, ay tayo ay madadala, mahuhubog, mahuhulma sa sanlibutan ito. Hahayaan natin na ang pandemya ang magdikta ng ating pamumuhay. Hahayaan natin na ang kalagayan ng ekonomiya ang magbibigay direksyon sa atin. Hahayaan natin na ang mga pinapakain ng sanlibutan at mga ideya ng sanlibutan ang huhubog sa ating kaisipan. Hindi dapat ganoon ang maging tugon o maging buhay ng mananampalataya. Paano dapat lumakad ang mananampalataya? Dapat ang isang Kristiyano, ang mananampalataya ni Kristo, ay lumakad sang-ayon sa katotohanan na kanyang sinasampalatayanan. Anong ibig sabihin? Kaya ko sinabi ito sapagkat sa chapter 1, 2, and 3 ng Ephesians, dineklara ni Apostol Pablo ang mga napakatatayog, napakadakilang mga katotohanan patungkol sa ating kaligtasan. Sa chapter 1, ang matindi at dakilang katotohanan na tayo ay pinili, hinirang ng Panginoon at iniligtas ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu ay aktibo sa ating kaligtasan. Sa chapter 2, pinaalala ni Apostol Pablo kung ano ang napakalalim na ating pinaggalingan na tayo ay patay at alipin sa kasalanan at sa biyaya ng Diyos tayo ay may kaligtasan. And then by bandang gitna ng chapter 2 hanggang chapter 3, ni-reveal ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo ang dakilang katotohanan patungkol sa disenyo ng Diyos sa kanyang iglesia, ang karunungan, ang grabing wisdom ng Panginoon na ang Hudyo at Hentil ay ngayon magkaisa sa isang bagong katawan na siyang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, at ang bawat tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ay kabahagi nito. And because of all these truths, nandoon ang hamon, paano tayo dapat mamuhay. Ang punto ay ito, ang mga katotohanan ng ating pananampalataya ang dapat magbigay sa atin ng direksyon, ang dapat maging gabay natin, ang dapat maghulma sa paraan ng ating pamumuhay. At ito ang hamon sa panunuho natin ngayon. Sad to say, sa karamihan ng mga Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay masusumpungan lamang sa loob ng church. Habang inihahanda ko ho ang mensaheng ito, hindi ko maiwasang maalala ang isang ilustrasyon na dati kong napakinggan at dating naging napakatinding hamon sa akin.
Pero nung habang pinag-aaralan ko, nakita ko na ito palang ilustrasyon na ito ay isang hindi tama na pagpapakita ng buhay Kristiyano. Siguro meron sa inyo in one way or another nakakita na ng ganitong ilustrasyon. Kadalasan ginagamit ay medida. Isipin mo na ito ang iyong buong araw. Well, buong buhay. Para mas madaling isipin, buong araw. Meron kang ilang oras sa buong araw? Meron kang ilang oras? 24. Yung iba, 23 lang. Well, hindi. Lahat tayo merong 24 oras. Anong sabi yung pastor? Okay, meron ka lang 24 oras. Yung 8 oras, itutulog mo. 8 hours. Ito lang natira. Kung ikaw ay estudyante o ikaw ay empleyado, yung 8 oras, itatrabaho mo. 1/3 na naman. Ito lang ang natira. E nag-overtime ka pa. E na-traffic ka pa. E nag-Facebook ka pa. E naligo ka pa. Nakipag-chismisan ka pa. Nag-basketball ka pa. At kung ano pang ginawa mo sa buhay mo, nag-ML ka pa. Ano lang ang natira para sa Diyos? Nung una ko narinig ang ilustrasyon, Lord, patawarin mo ako. Sa 24 oras, 2 oras ka lang sa loob ng church, itutulog mo pa. Now, bakit ko sinabi kanina na ang ilustrasyon na to ay mali? Sapagkat sa Biblia, kagaya ng ating binasa, ang isang Kristiyano ay dapat mabuhay para sa Diyos nasaan man siya. Siya man ay nasa trabaho, siya man ay nasa tahanan, siya man ay anuman ang ginagawa niya at ibinubuhay niya ang kapanawagan sa kanya ng Panginoon, pwede kang matulog para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung sobrang tulog, hindi naman nakakaluwalhati sa Diyos. Yung hindi natutulog, hindi rin nakakaluwalhati sa Diyos. Hindi ba natin naaalala ang sabi ng salita ng Diyos, whether therefore you eat or drink, and whatsoever you do all. So therefore, that 24 hours can be and should be for the Lord. Hindi mo dapat hati-hatiin at yun lang ang itira sa Panginoon. Bakit ko ito binigyan ng pansin? Sapagkat ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sa chapter 5, ang sabi niya sa verse 16 and 15, o 15 and 16, na dapat sila'y lumakad ng may pag-iingat, walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sa chapter 17, sinabihan sila na should be discerning God's will. Sa verse 18, ang hamon at ang utos, be filled with the Spirit. At pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang binigay na larawan ni Apostol Pablo? Sa ating binasa, ang buhay sa loob ng pamilya. At pag tinuloy niyo pa sa chapter 6, verses 5, 6, 7, and 8, buhay sa loob ng trabaho. Ang punto, ikaw man ay nasa loob ng tahanan, sa loob ng trabaho, sa eskwelahan, o nasaan ka man, dapat mabuhay ka para sa kaluwalhatian ni Kristo. At particularly sa ating bibigyang pansin ngayong umaga sa ating pag-aaral, narito atin hong tutingnan kung ano ang itsura, ano dapat ang buhay, paano ibubuhay ng isang makadiyos na ama ng tahanan, isang makadiyos na asawa, paano siya dapat mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, maya-maya ho, hintayin nyo lamang ho dahil ayokong i-tune out nyo, ay Brother Paul, wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya, hindi para sa akin yan. Brother Paul, ako'y nanay at hindi mister, hindi ako tatay, hindi para sa akin yan.
well, meron ho tayong hamon at sana makita natin yung importansya ng katotohanan na ito sa bawat isa sa atin. Meron lamang ho tayong dalawang punto na titignan. Una, the godly father in the home must sacrificially love his wife. The godly father in the home must sacrificially love his wife. And then pangalawa, the godly father in the home must faithfully lead his children. The godly father in the home must faithfully lead his children. So una tingnan natin, the godly father, or if we may substitute, the godly husband in the home must sacrificially love his wife. Bakit ko yan diin? And yes, maaari, meron hong mga pamilya dito ng ama ng tahanan na nasa ibang lugar at nagtatrabaho, pero binibigyan ng diin yung salitang home para lang ipakita na ang godliness ay hindi lamang limited sa loob ng 4 na sulok ng church. It must go outside. Actually, pag tignan natin sa Biblia, kung ang iyong pagiging makadiyos ay sa loob lang ng iglesia at wala sa labas, may matindi at tamang rason para tanungin kung ikaw ba ay tunay na Kristiyano. So, ang isang makadiyos na tatay sa loob ng tahanan, una, ay kailangang mahalin ang kanyang asawa sa paraan ng may pagsisakripisyo. Ito po ang sabi ni Pablo sa verse number 25. Ang sabi niya, actually this is verse 25 hanggang verse 33. Husbands, mga asawang lalaki, kung ikaw ay isang asawang lalaki, ikaw ay isang pinagpala. Nakakita ako minsan na isang t-shirt na kung saan ang larawan ay isang lalaki at isang babae na kinakasal. At nakalagay sa ilalim, game over. Nakita na kayo ng ganun? Na tila baga ang pag-aasawa ay katapusan na ng kaligayahan. Well, it should be game over sapagkat tapos na ang laro, seryoso na ang buhay kapag ikaw ay may asawa na. Hindi dapat magsimula sa pag-aasawa, pero much more kung ikaw ay may pinangungunahan ng babae at pamilya, kailangan ng kaseryosohan. Nevertheless, ang punto ho ay ito. Ang isang tao, ang isang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng isang mabuting bagay mula sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 18 verse 22, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Lumalaganap na ang kaisipan sa atin hong kapaligiran na ang pag-aasawa ay hindi praktikal na bagay. Ang pag-aasawa ay iwasan hanggat maaari. Kung magagawa niyo magkasundo ng magsama ng walang pag-aasawa, mas preferable pa yon para sa iba. And sad to say, padami ng padami, ang ganito ang nagiging pananaw. Pag hindi ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang pag-aasawa ay dinisenyo ng Panginoon. If you remember our study, maybe 3-4 years ago, marriage is good. Ito ay dinisenyo ng Diyos. Ito ay established ng Diyos at ito ay napakabuting bagay. At siya na nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nakakuha ng pagpapala mula sa Diyos. Ang sabi ng Proverbs 19 verse 18, house and riches are the inheritance of fathers, but a prudent wife is from the Lord. Ang isang mabuting asawa ay galing daw sa Panginoon. So sa mga ama ng tahanan naririto, kaya tayo ama ng tahanan na dahil meron tayong asawa. Isa sa mga kailangan nating pagpasalamat sa Diyos ay tayo'y kanyang pinagkatiwalaan ng isang babae na ating pinakasalan at may responsibilidad tayo na siya ay ingatan, pangunahan, protektahan at mahalin. Ito ay isang napakagandang regalo. Oo, isang pribilehiyo mula sa Panginoon. Pero kaakibat ng pribilehiyo kasama ng mabuting bagay ay isang mabigat at matinding responsibilidad. Anong sabi ng Panginoon sa asawang lalaki? Love your wives. Hindi ko makalimutan ang isang sinabi ng isang theologian na si R.C. Sproul.
Ang sabi niya, ito daw, love your wife is not a nugget of good advice, but a command of a holy God. Hindi to advice, ito ay utos. Ang pagmamahal sa asawa ay utos ng Panginoon. Ito ay ating responsibilidad at oo, ito rin ay ating kagalakan na mahalin ng ating mga asawa na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito isang responsibilidad at kagalakan sa unang 10, 20, 40 o 50 taon ng pagsasama. Alala ko ho, minsan kami mag-asawa ay nag-uusap at sabi niya sa akin, ayoko nun, mahal. Anong ayaw mo? Ayoko na isang araw ay para na lang tayong magkaibigan. Well, dapat kaibigan mo ang iyong misis, dapat kaibigan mo ang iyong mister kung perong pinakamalapit at dapat sila yun. Nevertheless, hindi dapat madulas na lamang o mapunta na lamang na isang araw para na lang kayong magkaibigan dahil higit kayo sa magkaibigan, kayo'y mag-asawa. At ang utos ng Diyos sa mister, mahalin mo ang iyong asawa. Hindi parang best friend lang, kundi bilang asawang lalaki. Hindi ito nakadepende lamang sa emosyon, hindi ito nakadepende lamang sa sitwasyon. Ang word na love na ito, pag binigyan niyo ng pag-aaral, itong word study, yung sinabi ng salita niyo, love your wives, is a verb, action word, it is imperative, ito inuutos ng Panginoon, it is active, ito'y dapat mong gawin, it is present, dapat tuloy-tuloy mong ginagawa. Keep loving your wife. Hindi pag maganda lang ang kalusugan, hindi pag maganda lang ang hubog ng katawan, o maganda lang ang kanyang balat, o merong pera, keep loving your wife. Ito ay utos ng Diyos. Yes, merong imperfections. Minsan nga ho, nagbiburuan kami ni Sister Jonah. Buti na lang hindi ka perfecto. Kasi kung perfecto ka, hindi mo na ako kailangan. There will be imperfections sa iyong mister. Merong imperfections sa iyong asawa. Pero ang utos ng Diyos, keep loving your wife. Ito'y utos ng Panginoon sa atin. At narito, sa paanong kaparaanan dapat mahalin ng mister ang asawa. Kung hindi tayo mag-iingat, baka hayaan natin ang sanlibutan ng humubog ng larawan ng pagmamahal na ito, na ang tanging alam halos ng sanlibutan ay romantiko at sexual na pagmamahal lamang. Pero mas malalim doon ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Narito ang pattern ng bawat Kristiyanong lalaki. Walang iba kung hindi si Kristo. Hindi lamang si Jesus ang pattern ng kabanalan, si Jesus din ang pattern kung paano natin marapat mahalin ang ating mga asawa. Paano minahal ni Jesus ang kanyang iglesia? He gave Himself for it. It is a sacrificial kind of love. Na isinakripisyo, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia at gayon din dapat ang pagmamahal ng mister para sa kanyang asawa. We must imitate Christ. Hindi si Kristong nakaupo sa trono, kundi si Kristong nakapako sa krus na ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya. Maraming mga asawang lalaki ang gustong gayahin ay ang haring nakaupo sa trono. At ang mga misis ay tinuturing na para bang mga alipin na sila ay dapat sundin. No, ang sabi ng salita ng Diyos, you must love your wife sacrificially, that you are giving yourself and sacrificing yourself para sa iyong asawa. Ito ay kontrang-kontra sa kalagayan ng maraming mga tao ngayon. Ang kalagayan ng mga tao ngayon ay makasarili. Ang pangunahing mithiin ay sariling kagalakan.
ang pangunahing hinahabol ay ang sariling kasayahan, ang pangunahing iniisip ay yung sariling kapunuan. Pero hindi, ang utos ng Panginoon, Mister, mahalin mo ang iyong asawa at ang gayahin mo ay si Kristo na ibinigay ang kanyang sarili. At gayon din naman ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Ang ating huwaran ay si Jesus, hindi ang sanlibutan. At ito ay magpapakita sa atin at baka tayo ay matukso at tapikin ang ating sariling balikat. Oo, maaaring sa pamantayan ng sanlibutan, ikaw ay mabuting mister. Maaaring sa pamantayan ng sanlibutan, ikaw ay sinasaluduhan. Ang mga kumpare mo ay pumapalakpak. Ikaw ay hinahangaan. Pero ang pamantayan ay binigay ng Diyos. Ang pattern na binigay ng Diyos ay magpapakita lagi na tayo ay kulang. As Christ loved the church, it shows us our shortcomings. Ano man, gaano mang effort ang ating gawin, mas usumpungan na tayo ay kulang pa rin sa bagay na ito. At tayo nangangailangan palagian ng biyaya ng Diyos. Hindi yung kalakasan at kapangyarihan ng ating emosyon, hindi yung ating galing magpakilig, kung hindi yung biyaya ng Diyos na dadaloy sa atin kapag hindi na komportable, pag hindi na masaya. Ano ang iyong gagawin? Pag napupuyat ka na, pag nahihirapan ka na, you must keep loving your wife. Manatili, magsumikap sa biyaya ng Panginoon na mahalin ang iyong asawa. At hindi ito isang bagay na natural sa atin. Nagigising ka sa umaga na tila baga, mahal ko ang aking asawa. Kundi narito ang utos na kailangan palagi ang sundin, palagi ang bigyang pansin. Hindi ito isang natural na bagay. Ang natural sa tao ay ano? Isakripisyo ang sarili para sa iba o sakripisyo ang iba para sa sarili. Ang natural sa tao ay sakripisyo ang iba para sa sarili. So narito, ito ay isang bagay na kailangan nating patuloy na pagtrabahuhan, kailangan nating pagtuunan ng pansin, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon para magawa. Kung tayo depende sa ating sarili, ang kababagsakan ay yung ating gusto, yung ating desire, yung ating paraan, yung ating satisfaction, yung ating fulfillment, yung ating sarili. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Desperado kong kailangan, desperado nating kailangan ang biyaya ng Diyos para tayo ay turuan at tulungan na mahalin ng ating mga asawa araw-araw, gaya at kung paano minahal ni Kristo at patuloy na minamahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Sa dami ng problema ng iglesia. Lagi natin sinasabi sa church, yes, walang church na walang problema. At gayon pa man din, sa kabila ng maraming problema, just take for an example the church at Corinth. Yes? Ang daming problema. Halos bawat chapter ng 1 Corinthians, halos bawat every other chapter ng 2 Corinthians, para yan ang church ng Corinth ay hindi nauubusan ng problema. Pero pa rin ang makikita natin sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Pablo, yung pagmamahal ng apostol sa iglesia. At ito ay sumasalamin sa pagmamahal ni Kristo sa iglesia na madaming problema. Kung iniisip mo, Brother Paul, hindi mo kilala ang asawa ko. Maaaring hindi! Pero kung kagaya siya ng asawa ko, hindi perpekto! Pero ang utos pa rin ng Panginoon, isakripisyo mo ang iyong sarili sa pagmamahal sa Kanya. Ano kaya nung nakita ni Jesus ang church na may problema? Ayawan na. Ano na lang ang ating kababagsakan? O naroon ang pagpapagal, ang pasensya ni Kristo
At gayon ang dapat sundin ng bawat asawang lalaki. Verse 26, tingnan po natin. Ang sabi ng Apostol Pablo ito, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ang ating katungkulan bilang mga mister ay hindi lamang para sa pisikal, material, emosyonal, or even sexual na pangangailangan ng ating mga asawa. Yes, parte ito ng ating mga obligasyon, pero hindi lamang yun. Nandoon ang spiritual na obligasyon. That He, that is Christ, might sanctify and cleanse it, the church, by the washing of water, by the word. And this is still our pattern. Na dapat ang mister ang pangunahin o tagapanguna ng kanyang asawang babae sa mga espiritual na bagay. Pangunahin sa kabanalan ng buhay. O tulungan nawa tayo ng Panginoon. Na nawa ang bawat asawang lalaki na naririto ay maging mahusay, masipag at tapat na tagapanguna ng iyong asawa. Palapit kay Kristo, patungo sa kabanalan. Now, ito yung sinasabi ko kanina. Mrs., kung hindi ganun ang iyong mister, anong kailangan mong gawin? Pray, help, support your husband, na tulungan mo siya upang sa pagganap niya ng tungkulin na ito ay maging matapat siya sa Panginoon. Sa mga kabataang lalaki na wala pang asawa, huwag kang matulog sapagkat narito ang isang matinding hamon at ngayon pa lang dapat simulan mo na paghandaan. Hindi magaang ang responsibilidad o maaaring wala ka pang asawa at kumikita ka na ng maganda at hindi lang pera ang basihan. Dapat na handun ang pagsasakripisyo, pangunguna sa spiritual. And then sa mga kabataang babae, anong klaseng lalaki ang hahanapin mo? Gwapo, maputi, singkit, opa? Yun ba ang basihan? Na kung gwapo, maputi, singkit, opa, at makadiyos, salamat sa Panginoon! Pero narito, isang makadiyos na lalaki na mahal ang Diyos, na mamahalin ka kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Na handang pangunahan ka, hindi lamang sa material o pisikal o emosyonal, kundi pangungunahan ka maging sa spiritual na bagay. Ito ang ipanalangin mo, ito ang hanapin mo. Ito ang kalooban ng Panginoon. So nahandoon ang sakripisyong pagmamahal sa misis, nahandoon ang pagmamahal sa misis na siya'y pinabangunahan sa mga spiritual na bagay. Hindi lamang yun. Sa verse 27, ang sabi ng salita ng Diyos, that He may present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. He will present it to Himself. Ipapakita niya ito. Ipapresent ito ni Kristo sa kanyang sarili. I cannot help but think that one day, husbands, listen, one day, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at mananagot tayo sa harapan ng Diyos kung paano natin pinangunahan ang ating asawa, kung paano natin minahal ang ating asawa. O nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maging seryoso sa bagay na ito. Bakit ito dinidinan ito? Sapagkat napakadali na maging spiritual na tatay sa loob ng church. Napakadali na magsalitang spiritual sa loob ng church. Pero pagdating sa tahanan, ano na ang larawan? Hindi lang ho yun. Nandoon ang paalala ng salita ng Panginoon. So ought men, verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. It assumes na mahal natin ang ating sarili. Yes? Sino dito ang gustong, sino dito tinutusok mo ng karayom ang iyong sarili araw-araw? Well, di ba na lang siguro kung ikaw ay diabetic at kailangan mo magtusok ng insulin, araw-araw mong ginagawa yan. Pero sino dito ang sadya mong sinasaktan ng iyong sarili araw-araw?
Actually, iniingatan mo yung sarili, tama? Maaaring nagpapayong ka pa, ayaw mong mainitan, maaaring ikaw ay umiiwas sa sakyan, ayaw mong masagasaan. Iniingatan natin yung ating sarili. At ganoon din dapat mahalin ang ating asawa na binigay ng Panginoon gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Therefore, I submit. Meron ho ba ditong mister? Sinusuntok mo ang sarili mo? So, wag mong gawin sa asawa mo. Sabi ko kay Sister Jonah, pag isang araw pinagbuhatan kita ng kamay, isumbong mo ko sa church. For no man, verse 29, for no man ever yet hated his own flesh. And sometimes I will hear men will speak hatred towards their wives. Ano dapat ang ginagawa? Anong ginagawa natin sa ating katawan? We nourish and cherish. That word nourish, napakaganda, to bring up, to promote growth, to develop. Parang halaman, dumami ang plantito at plantita ngayong pandemya. Yes? Anong ginagawa sa halaman? Nino-nourish ang halaman. Didiligan, dilalagyan ng pataba, at inaayos, dilalagay sa tamang kalalagyan para lumago. At doon din dapat ang gawin ng mister sa kanyang asawa. Tulungan, ingatan, gabayan, to nourish our wife. Nakakalungkot. Nung magkasintahan pa lang kayo, involved ka. Nung mag-asawa na kayo, kinalimutan mo na siya. You must be involved in the nourishment of your wife, not just physically and yes, even spiritually. At napakaganda ng susunod na salita. Nourisheth and cherisheth. Yes, Old English, King James. Ang ibig sabihin ng word na cherish, that you may do it, ang ibig sabihin ng cherish is to keep warm. Panatilihing mainit. To cherish with tender love and care. TLC. Ito ho ay katungkulan natin bilang mga mister. Palaguin, pagyamanin, tulungan ang ating mga asawa at mahalin ng may kainitan. At hindi ho ito kusang mangyayari. Dahil kung ito ay kusang mangyayari, anong silbing iutos? Yes? Kung meron hong isang bagay na naging napakalaking aral ho sa aming mag-asawa, and that's why I would always suggest na lahat ng yung mga young people, wag niyong nansain na kayo ay tatakbo sa buhay mag-asawa nang hindi dumadaan sa maganda at tamang marriage counseling or premarital counseling. Sapagkat ang diniin ng lahat na nag-counsel sa amin ay ito, it will take work. Pag yung halaman, pinabayaan mo lang, anong mangyayari? Kung gusto mong yumamong at maging mabunga, kailangan ingatan, kailangan alagaan. At medyo magiging sigurong personal. Mister, baka kaya matabang, baka dahil nagkulang ka. Kulang sa alaga, kulang sa init. Na inutos ng Diyos. Hindi ho ba natin pwedeng purihin ng Diyos? Inutos ng Diyos sa ating mga mister na maging mapag-alaga, mapagmahal sa mainit na paraan sa ating mga misis. So, ang Diyos ho natin na hindi anti-romance. Sa mga young people, antay muna kayo para sa romance.
So narito ho ang isang hamon para sa atin. Sa mundo na kung saan ang binibigyang pansin ay ang pangsarili. Sa mundo na kung saan ang payo lamang ay para sa pisikal, emosyonal o sexual. Narito ang hamon sa bawat isang Kristiyanong lalaking asawa na bigyan natin ng pansin kung paano natin minamahal ang ating mga misis at ang sabi ng salita ng Diyos, katulad ni Kristo na sakripisyong minahal ang kanyang iglesia na patuloy na minamahal ito sa gitna ng mga problema at patuloy na pinalalago at iniingatan at mainit ang pagmamahal sa gitna ng kalagayan o anumang kalagayan at Diyos. O nawa tulungan tayo ng Panginoon. Again, I would remind us two things. It takes work. And then two, we need God's grace. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Lord, kailangan ko magmadali sa pangalawang punto. So that's the godly father in the home. He must sacrificially love his wife. Number two, the godly father in the home, he must faithfully lead his children. Sa verse number 4, tatalon ho tayo sa chapter 6, verse 4. Binigyan pansin sa chapter 6, verse 1 to 3, ang obligasyon ng mga anak na magpasakop sa mga magulang. At ngayon naman, binigyang pansin sa verse 4, ang obligasyon ng magulang sa mga anak. At hindi lamang obligasyon ng magulang na pag-aralin ng anak. Hindi lamang obligasyon ng magulang na pakainin ng anak. And many times kung naririnig sa mga magulang, oh, basta ako, Brother Paul, ang layunin ko lang sa anak ko, mapagtapos siya ng pag-aaral. And I have nothing against kung mapagtapos sila sa pag-aaral. But that's not it. Hindi yun lamang ang obligasyon na nilagay ng Diyos sa mga magulang. Ang sabi sa verse number 4 ng Ephesians chapter 6, and ye fathers. At teka muna, Brother Paul, bakit? Parang lugi naman yata tayong mga tatay. Bakit tayo lang mga tatay? Nasaan yung mga nanay? If you remember sa ating pag-aaral 3 years ago, it connotes that yes, binigyan pansin ng fathers, kasama dyan at implied yun, nandyan yung mothers, pero gusto ko idiin ho ngayon, binigyan at tinukoy ang mga magulang, and ye fathers, it shows us, it emphasizes the responsibility that is upon the shoulder of the father. Binibigyang din yung responsibilidad na nasa balikat ng mga tatay. Again, kung hindi tayo mag-iingat, hahayaan natin ang mundo na hubugin tayo sa kaisipan na ang tanging responsibilidad ng tatay ay magpasok ng pera sa bahay. At yun lang ang responsibilidad ng iba. Oh, ito na ang pera. Tapos na. Upo na ako, manonood na ako, matutulog na ako. Ginawa ko na ang responsibilidad ko. Walang sabi ng salita ng Panginoon, yes, trabaho natin to provide, trabaho natin to protect. But that's not it. Hindi lamang yun, I should say. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Verse number 4, and ye fathers, and this is given in a negative and a positive. Merong negative na hindi dapat gawin, merong positive na dapat gawin. Ano yung negative? Provoke not your children to wrath. Meron ilan mga commentators na ang tingin nila ito ay wag daw itulak ang mga bata sa puot ng Diyos, wag daw itulak ang mga bata sa galit ng Diyos. And yes, maaari, pwedeng interpret sa paraan na ganun. At paano naman itutulak ng ama ng tahanan ang mga bata sa puot ng Diyos? Well, pag hindi mo pinakilala ang Diyos sa kanila, pag hindi mo pinakita si Kristo sa kanila, pag minalang-bahala mo ang espiritual na pangangailangan ng iyong mga anak, hinahayaan mo sila sa puot ng Diyos. You may be a good provider, pero kinakaligtaan mo ang isang napakahalagang pangangailangan o responsibilidad ng isang ama ng tahanan. Now again, wag niyo ko pagkamalian. Hindi ko minamaliit ang pagiging good provider.
Pero hindi lamang dapat material na bagay ang iyong pinoprovide, kundi kasama ang mga spiritual na bagay. Well, that's one interpretation. Another interpretation, provoke them not to wrath, is ang sinasabi ay ang mga ama ng tahanan, huwag mo silang itulak, huwag mo silang dalhin sa pagkagalit, huwag mo silang dalhin sa lugar na kung saan makaka-develop sila ng malalim na galit at sama ng loob sa iyo. And I read the book by Arken Hughes na nagbigay siya ng ilang mga suggestions. Anong mga maaaring gawin ng magulang para itulak sa galit ang kanilang mga anak? Let me just state some na kanyang sinabi. Number 1, absence of proper discipline. Kawalan ng tamang disiplina. Itutulak mo sa galit ang iyong mga anak. Ang sabi ng Proverbs 13:24, He that spareth his rod hateth his son. May nakausap ako minsan magulang, sabi niya, hindi ko pinapalo yung anak ko, mahal ko kasi eh. Sabi ng Bible, kung hindi mo ibibigay ang pamalo sa iyong anak, namumuhi ka sa iyong anak. Si Timmy ho, meron kaming maliit na pamalo. At hanggat maaari, yun lagi ang pamalo namin sa kanya. Meron na siya nakalaan. Absence of proper discipline. Proper discipline. Tamang disiplina. And again, we can preach another new sermon sa bagay ho na yun. Pangalawa, overprotection. Matinding pagpoprotekta. Again, trabaho ng tatay na protektahan ng kanyang pamilya, pero kung poprotektahan mo so much so na hindi mo na siya binibigyan ng responsibilidad at hindi mo hinahayaan na makaranas siya ng pagpalya, hindi siya matututo dahil haharap siya sa buhay. Ano bang klaseng buhay ang haharapin niya? Napakadali at walang problema. Naalala ko ho, hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, ikwento ko na to sa church. Sinama ako ng tatay ko noon sa gawin ng pulong buhangin at merong lupa na babakuran. So, nandun yung mga kahoy, nandun yung mga wire, may kasama kami, sinama ako. Siyempre, masaya ako, maglalaro kami lupa eh. Umulan. Sige, kaya yan, trabaho. Nakaapak ng bubog si brother. Pumanik lang naman. Dumugo ang pa ako. Hindi ko makalimutan, sabi ng tatay ko, malayo yan sa bituka. Kaya mo yan, sige. Trabaho ka pa rin. Naturuan ako na yung konting masakit, pwedeng kisin. Dahil merong kailangang gawin. And in that way, I learned a valuable lesson. And I thank God, I thank my dad, na natutunan ang bagay na yun. Marami pang dapat matutunan si Brother Paul, pero merong mga magulang ni ayaw padapuan ng langaw ang kanilang anak. Paano sila matututo? So sana makita niyo ho, handun yung disiplina at nahandoon yung balanse ng dalawang bagay na ito. Number next, overindulgence, pag-i-spoil sa bata. Bigay hilig, lahat ng gusto ibibigay. You provoke them to wrath. Favoritism, you prefer one child over the other, you will provoke them to wrath. Take Joseph as an example. Nag-play ng favoritism si Jacob. Yung mga magkakapatid, nagpaplano magpatayan. Unrealistic goals. Anak, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganyan ka. Without considering the gifting at kung paano nilikha ng Diyos at winire ng Panginoon ang iyong anak. Merong mga magulang gustong tuparin ang kanilang pangarap sa kanilang anak. Nakuha niyo ho? Ang pangarap ng magulang maging doktor, hindi siya naging doktor. Dapat yung anak. Now, I'm not saying na masama na magkaroon ng magandang plano para sa inyong mga. I'm not saying that. So there are times na may unrealistic goals. Number next, consistent discouragement. Laging di-discourage. Palyado ka kasi, bobo ka kasi, wala ka kasing utak, wala ka kasing kwenta. Meron mga magulang, yun lagi ang naririnig ng kanilang mga anak.
Again, hindi ito sa akin, ano ho. Ito'y kinuha ko sa isang matagal ng magulang at mahusay na pastor. Neglect. Neglect. Hindi pinapansin ang anak. Maaaring binibigyan ng cellphone, maaaring binibigyan ng kung ano, pero hindi binibigyang pansin. Lack or absence of communication. Walang pakikipag-usap sa mga anak. Nagulat ka na lang, may boyfriend na ang anak mo, may girlfriend na ang anak mo. Ba't hindi mo sinabi? Tatay, hindi mo naman ako kinakausap. Or, hindi willing makinig. And then, isa pa, sabi ni Archelaus, inconsistency. Inconsistent. Pagdating sa bata, bawal. Bawal ka magsinungaling, pero ako, pwede. At isa po sa lagi namin iniingatan ni Sister Jonah, papayag si nanay, hindi papayag si tatay. Anong gagawin ng bata? Pag-aawayin si nanay at tatay. So, be consistent. Anong kailangan? Kailangan mag-usap ang mga magulang. Nag-uusap kami ni Sister Jonah sa simpleng isa ko sa favorite ni Timmy ngayon ay Lay's. Yung Lay's, yung parang Pringles ba? Lay's. Nag-usap kami ni Sister Jonah. 2 piraso lang sa isang araw. Nag-usapan namin. So yun lang ibibigay niya. Yun lang ibibigay ko. Hindi namin, sa madaling salita, nandun yung consistency sapagkat kami ay magka-isa. So yun, doon ang pag-uusap ng mag-asawa. Ay, nagtagal ho tayo doon. Nevertheless, provoke them not to anger. Ano ang responsibilidad ng magulang? Bilisan ho natin, parental duties. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That word, bring them up, is in a present tense. That is, diligently, consistently, continuously train them up in the nurture and admonition of the Lord. That word nurture meaning education, training, discipline, patuloy na ginagawa, patuloy na dinidisiplina, patuloy na tinuturuan. And then, sabi ng salita ng Panginoon, not just nurture, but admonition. Handun yung rebuke, handun yung warning to call their attention. Okay, sasabihin mo, anak, ito yung tama. Hindi ginawa yung tama. Kunin mo ang atensyon. Sabihin mo yung mali, ipaliwanag. And it's a continuous thing. At ang gusto kong bigyan diinan ho dito, ito, nurture and admonition of the Lord. Not of the culture. Not of our background. At dito magkakaroon ng malaking pagkakaiba ang Kristiyanong magulang sa walang pananampalataya sa Panginoon. Ang mga hindi Kristiyanong magulang, pag sila'y nagsama, ang dala-dala lang nila ay yung kinalakihan nila. Yes? At narito ang napakaganda sa isang Kristiyanong mag-asawa. Merong salita ng Diyos na basihan kung paano nila tuturuan, kung paano nila gagabayan, kung paano nila didisiplinahin ang kanilang mga anak. At dito dapat maging matapat, dito dapat maging masipag, at bahagi ito ng responsibilidad ng isang makadiyos na ama ng tahanan. O mga kapatid, una akong magsasabi ng aray. Pangalawa, una rin ako magsasabing salamat sa Diyos sa mga paalalang ito. Ako ay isang bago pa lamang ama ng tahanan, marami pa rin kailangang matutunan. At oo, marami ho sa inyo ang mas malaki at mas matagal ang eksperyensya kaysa sa akin, pero lahat tayo ay may kailangang matutunan. Oo, maaaring may kailangang pagsisihan sa ating mga pagkukulang sang-ayon sa mga responsibilidad na nilagay sa atin ng Panginoon. Ang isang makadiyos na tatay o asawa ng tahanan ay mamahalin ng may pagsasakripisyo ang kailang mga anak. Ang isang makadiyos na ama ng tahanan ay pangungunahan ng tapat ang kanyang buong pamilya, maging ang kanyang mga anak na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Nawa, ngayong Father's Day, hindi ko layunin na pagalitan ng mga tatay. Ang layunin ko ay hamunin tayo
sa mas makadiyos at mas tapat na pamumuhay ng responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. At nawa ito'y maging paalaala sa atin at hamon sa atin. At tayo ay patuloy na magkaroon ng pag-asa na ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang Diyos ay patuloy pa rin gumagawa sa bawat isa sa atin. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maibuhay ang mga katotohanan ito. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Panginoon, sa liwanag ng iyong salita, sa salamin ng iyong salita, nakita namin ang aming mga pagkukulang. At tulungan mo kami na huwag baliwalain ito. Ilayo mo kami sa mga mapagmatigas na puso. Pigilan mo kami sa aming makasariling mga pagdadahilan. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami na magpailalim sa iyong katotohanan. Panginoon, walang ama ng tahanang naririto na hindi nagkukulang sa mga bagay na ito. Patawad po. At ngayon ay araw ng mga ama ng tahanan. Nawa lalo kaming mahamon. Nawa lalo kaming maitulak at lalo kaming maging mainit. Na sadyain, na sundin, sadyaing gawin, ganapin ang iyong malinaw na kalooban. Napakamahalin namin ang aming mga asawa. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Napangunahan namin, turuan namin, gabayan namin ang aming mga anak sang-ayon sa iyong mga katotohanan. O Panginoon, nawa ang iyong katotohanan ang patuloy na humubog sa amin at hindi ang mga bagay sa sanlibutan ito. Tulungan mo po ako bilang tatay. Tulungan mo po ang bawat isang ama ng tahanang naririto. Tulungan mo po ang bawat asawang babae na ipanalangin at tulungan ang kanilang mga asawang lalaki upang tukdin ang patungkulang ito. Tulungan mo po ang mga anak na naririto na patuloy na galangin at sundin at magpasakop at ipanalangin ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang mga ama, upang gampanan ng mga katungkulang ito. O tulungan mo po ang aming mga kabataan na isang araw sila rin ay magiging ama ng tahanan, na ngayon pa man din ay seryoso ng maghanda. Tulungan mo po, lalo na ang mga pamilyang naririto na may mga ama ng tahanan na wala pa kay Kristo. Mahabag ka po. Iligtas mo po sila. Nawa makilala nila si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para iligtas ang mga makasalanan. O Panginoon, wala kaming ibang pag-asa kundi Ikaw. At salamat sa katotohanan na sapat ang iyong biyaya. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo kumusta yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet.
Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na sa mga tahanan, purihin ang Diyos sa inyong presensya. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad ng Kanyang mga salita. Ano naman ang ating gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. At nawa, maging instrumento tayo ng Kanyang katuwiran at ang pagiging paghatid ng Ebanghelyo sa iba pang mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sa mga ating nawa. Ano mang ating gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Ingatan nawa tayo ng Diyos. God bless po. Ingat po tayong lahat. We are dismissed.